Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We just reached 8,500 mark, but to be exact, we are now 8,511 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Doktora Hani Lacuna Pangan ng Maynila. No? Napapansin po natin in the recent days, tuloy-tuloy ang pasikat ni Mayor Mayora Hani Lacuna ng Maynila. No? In the last few months, nung sinesearch natin ang pangalan niya, hindi naman po nag-a-appear yan, no? Sa mga news, sa mga Google, no? Sa mga pag-search natin. Pero tila baga, ngayon ay talagang sumasabay na rin siya sa pasikat ni Mayor Yorme, dating Yorme Isko Moreno. No? Hindi po natin alam kung ang pasikat na ito ay bugsod ng ating Yorme na talagang umiibabaw at talagang natatapatan. Hindi lang natatapatan, kundi nauungusan na siya ng milya-milya considering siya ang existing, current at incumbent mayor ng lungsod ng Maynila. No? Ang lungsod ng Maynila ay napakahalaga sa ating bansa dahil ito ay ang kapitolyo o capital ng Pilipinas. Kumbaga, dapat ito nga ang pinakamagandang syudad, no, sa buong Pilipinas, no? Ang kalsada hindi binabaha, walang mga basura, walang mga street beggars na 'yan, yung mga natutulog sa kalye diyan sa mga iskinita, diyan sa underpasses ng Maynila, ito ay nasa puso ng Maynila, no? Kumbaga malapit lang sa City Hall, no? Yung mga garden diyan, mga parke, dapat maayos. Ang problema, yung mga napaayos ni Yorme Isko Moreno na tila bagang imposible na gawin, ay nagawa niya in the last 2 years, almost 3 years of his administration. Ano niyo, no? Imagine niyo na what if 9 years ito, di ba? Ang ganda-ganda na sana ng Maynila. Ngunit may pagkakataon pa ang syudad ng Maynila at ito ay dapat samantalahin, no? Samantalahin ng mga batang Maynila, ang mga Manilenyo na talaga namang susugin natin, no, si Yorme Isko Moreno. Anyhow, no, si Mayor Hani Lacuna, no, kahapon lamang ay nag-order ng immediate implementation ng no apprehension during rush hours policy in the streets of Manila. Nako po, pag rush hours daw walang hulihan na mangyayari. Paano kung talagang abusado naman, no? Abusado naman yung rider or yung driver na yan, di naloko na. What if magpark dyan, di ba? Etc. Bakit ganon? So statement niya, no, talagang she gave the order, no, dun sa new Manila Traffic and Parking Bureau. Kasi yung NTPB yata, no, bata po yata ni ni Isko Moreno dati, no, yung pinalitan, no. Kaya pinalitan na po siya dahil sa ganon, no. Ngayon si Narciso Jokno III ay mag-i-implement ng such policy during rush hours para yung mga motorists and commuters walang ma-delay, no, as they go to their respective places of destination. Yan po ang problema. Bakit kamo? Paano kung abusado yung driver, no? Ibig sabihin hindi manghuhuli, bulag mata, no? Bulag mata, walang nakikita, no? Walang naririnig, walang nakikita ang enforcer ng MTPB, no? Sabi naman ng Lacuna, no apprehension during rush hour does not mean the motorist can commit traffic violation. Yun naman pala. Niliwanag naman pala ni Mayora, no, na walang major violations, no? Tapos, those hours, most people are rushing to their respective offices or workplaces and subjecting them to apprehension, especially in minor offenses, will further cause them delay. Ayun naman pala meron naman palang paraan. Bakit ngayon lang ginawa? Ngayon nauusugan ka na ni Yorme Isko Moreno, no? Papasok ang mga empleyado, mga estudyante sa kanya-kanyang eskwela, yan, dyan sa Intramuros, nasa inyo po yung University Belt, yung Intramuros Belt, di ba? Pero parang wala namang ginagawa, ang pangit ng Maynila. Sa totoo lang po parang dapat, kung kunwari yung University Belt, dapat maayos yan, no? Mga pinturado, hindi binabaha, di ba? Parang Singapore, kumbaga.
Kaya lang hindi po ganoon, no? Kung manghuhuli ang traffic enforcers, lalo na magkaka-traffic, tama po yan. Bakit ngayon nyo lang po naisip, ngayong malapit na ang eleksyon, ngayong malapit na ang filing of candidacy? Dapat nung umpisa pa lang, ginanyan nyo na. Diba? Naalala natin si Yorme Isko Moreno nung nag-umpisa siya bilang mayor ng Maynila. No? First day pa lang, nagtrabaho na siya, nag-umpisa na siyang magtrabaho. Pero bakit po kayo ngayon? No, baka sabihin nyo, nagbabayad po kami ng utang ni Yorme Isko Moreno. Pero ganyan na talaga yan. Bakit? Yung sa budgeting pa. Part ng trabaho ng mayor ay yung pagbabudget. Ibig sabihin, hindi nyo nagagawa ng tamang paraan, di ba? Sabi pa ni Jock, no, yung mayor's order daw, yung MTPB to continue conducting traffic direction and control, nandun naman pala sila, no, making sure, no, that the flow of traffic during rush hour is smooth or free from any congestion. Yeah, tama po yan. Diyan sa University Belt, diyan sa Intramuros. Napakapangit po, no? Tapos, he added all enforcers are bound by the directive and those who violate the order will dealt with accordingly. Yari kayo, kung gano'n, di ba? Ang dami pong directions, instructions ni Mayora Hani Lacuna, no? Ngayong lalo na ngayong napapalapit na ang eleksyon, no? Ang pag-file ng candidacy. Tingin natin wala nang atrasan, no? Si Yorme Isko Moreno at si Chi Atienza. Yan ha. Na-pronounce ko ng ano po. Ano pa yung mga nagsasabing lumulunok-lunok ako. Tapos nire-relate nila sa drugs, mga no, parang ewan ko ba. Yan. Kasi madali po tayo mauhaw, no? Nakakatuwa din 'tong mga. Pero anyhow, no, mag-ano po tayo ha. Siguraduhin po natin na malinis ang Maynila kasi po Kapitolyo po 'yan ng Pilipinas, no? Dapat malinis sa pagpasok pa lang diyan sa welcome, diyan sa Santa Mesa, yung mga boundaries baga, no, para maramdaman diyan sa Pasay, diyan sa Makati, saan pa ba? Diyan sa Caloocan no? Caloocan, meron din sa Caloocan 'yan no? Yan. Navotas, meron din yata no? Mga boundaries baga, no? Palibutan nyo ng magaganda yan, di ba? Para huwag naman kalimutan. Tapos yung puso ng Maynila, yung no? Dati ang ganda-ganda ng City Hall ground, no? Pati yung Bonifacio. Pero ngayon, no? Napaka-pangit, no? Ay, nako. Asahan nyo, day 1 pa lang ni Isko Moreno, no? Day 1 pa lang Isko Moreno ay talagang gaganda na. Gaganda na kasi may inspire, mamomotivate ang mga tao, di ba? Alam niyo yan, aral din naman yan si Yorme Isko Moreno. Nag-take yata ng law yan. Graduate yan ng law, no? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Ayan. Pero hindi po yata, hindi po yata nag-take ng bar. Parang own consumption lang. Ganyan din gagawin natin Anyhow, that's it for today. Thank you so much, guys. God bless you all.